Ngayong umaga po ang pag-uusapan natin at bibigyan ng focus ay tungkol sa mga pagputok ng bulkan, earthquakes at tsunamis. Kaya kasama po natin ngayong umaga mula po sa FIVOX, Director Renato Solidum Jr. Welcome to Good Morning, Boss. Magandang umaga sa inyo. Sir, bago ang lahat, linawin natin, FIVOX, hindi PhilVox, no? Tama yun, FIVOX. Yung PH is Philippines, yung I, Institute, VOLC, Volcanology, yung S, Seismology. Yes, sir. Ang una po namin gustong malaman, sir, ano po ba ang layunin talaga ng FIVOX? Well, ang maraming layunin ng FIVOX, pero ang overall goal ng FIVOX ay maging ligtas at matatag ang mga kabayanan patungkol sa mga posibleng mangyaring pagsabog ng bulkan, paglindol, tsunami o mga landslide. At dahil ito ang gusto namin, nagmo-monitor kami ng mga lindol, volcano, tsunami. Kakaroon tayo ng pag-aaral sa mga posibleng lugar na matatamaan o maapektuhan kapag nangyari yung paglindol, pagsabog ng volcano o tsunami. Kailangan magkaroon tayo ng kakayahan na ma-imagine ang disaster. So disaster imagination ay napaka-importante. Nagbibigay din tayo ng mga tips at tamang paghahanda sa mga local government. And of course, nagkakaroon tayo ng mga research para mai-apply natin ito sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Okay, sir. I think sa mga yun po, napaka-effective na po ng mga reporting mechanisms na ginagawa ng FIVOX. Pero let's enlighten po yung mga nanonood sa atin. Pag meron pong nireport, halimbawa na lindol, paano po ba ito i-interpret? Yung magnitude, ano pong pinagkaiba nun sa intensity? Unang-una, para makapag-responde ng tama, yung mga tao ay gusto malaman gaano kalakas ang paglindol. Dalawang terminolohiya ang ginagamit natin. Una, yung magnitude. Ito yung energy na galing sa ilalim. Pwedeng sabihin nating equivalent kilograms of explosive. So yung ginagamit kong pinaka-simpleng ehemplo, yung magnitude 6, katumbas ito ng isang Hiroshima atomic bomb. At yung isang numero, like magnitude 7, ay 32 times stronger. So 32 Hiroshima atomic bomb. Energy yan. Pero yung actual na nararamdaman, ito yung epekto ng lindol, ito na yung intensity. At paiba-iba yan, depende na yan sa layo ng mga bayan sa epicentro ng lindol, no? Mas malapit, mas malakas, mas malayo, mas mahina. Okay. Sir, gusto naman po naming malaman, kamusta naman po yung mga instrumento and yung mga latest technology na ginagamit ng ahensya? Mga instrumento po natin ginagamit ay state of the art. Sa kasalukuyan, meron tayong 69 na seismic stations all over the Philippines na lahat ay digital at kalahati dito, 33 actually, ay nagbibigay ng datos diretso sa main office dito sa Quezon City via satellite. So may kakayahan tayong mag-monitor ng significant earthquakes all over the Philippines. Kahit na yung maliliit, noong una hindi kaya. Pero for example, yesterday, may magnitude 3.1 sa Laguna na maliit lang pero kaya nating ma-detect. Maliban dyan, we can monitor earthquakes all over the world. Kahit yung nuclear explosion sa North Korea ay na-record natin at nasabi natin na galing sa North Korea. Pagdating sa volcano, state of the art na rin ang nilalagay natin but we will have to improve. Sa kasalukuyan, yung mga observatory data na nakukuha sa bawat volcano na minomonitor natin, kaya nating tingnan even using our cellphone na may internet. So wherever we are, yung mga volcano mag-monitor. Sa tsunami, meron din tayong na-invento mga instrumento. Kasama natin ang Advanced Science and Technology Institute ng DOST din, sister agency. Naglalagay kami ng community tsunami warning systems na yung sea level, o yung antas ng tubig dagat, ay pwede nating ma-detect kung gano'n nakataas, kung may tsunami nga o wala. Okay. Ilang dekada na rin po yung nakaraan na nangyari ang explosion ng Mount Pinatubo and recently yung nangyari sa Japan. Do you see anything as major as these occurrences happening to the Philippines? May mga malalaking paglindol na nangyari na in the past. Sa nakalipas na 400 years, meron na tayong 90 destructive earthquakes, 40 tsunamis, at syempre sa pagsabog ng bulkan ay napakarami na, mahigit 50. So, hindi naman natin kayang sabihin na exactly ay gano'n na mangyari, pwedeng mas mababa ito. Pero dahil buhay ay importante, ang development ng ating bansa, ang economy ay importante, dapat pagandaan. So ang ginagawa natin ngayon ay tinitingnan natin ano yung mga maximum credible earthquake, yung malalaking lindol na kaya ng bawat fault, yung mga kaya na pagsabog ng mga volcano at yung mga taas ng tsunami na tatama sa ating bansa. At may mga available information at especially to portray what can happen ay nasa website natin. Yes, sir. Sir, kung hindi ako nagkakamali, you can also predict volcanic eruptions. Yes. What volcano po yung under tight watch niyo po ngayon? Sa kasalukuyan, ang bulkan na mukhang abnormal,
kung ikukumpara natin sa ating binabantay mga volcano, ito yung Taal Volcano sa Batangas na nasa alert level 1. Pero linawin ko lang, matagal na itong alert level 1. Hindi naman siya nagpapakita pa ng escalation, although from time to time may mga felt earthquakes sa Volcano Island. Sir, along with the warnings na ini-issue ng opisina ninyo, syempre kailangan talagang may disaster preparedness ang bawat mamamayan. Ano po yung mga dapat gawin ba ng mga tao sa paligid? Well, unang-una, alamin ng bawat mamamayan ano yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar, sa kanilang mga bahay. Pangalawa, tingnan nila yung kahandaan nila. Alam ba nila ang gagawin kapag lumindol? Kung may tsunami, kung malapit sila sa volcano, ano yung mga protocols para sila ay lumikas papunta sa safe evacuation area. So importante talaga yung individual and family preparedness. At yung mga information kung anong kailangan gawin, marami nang nakakalat, at ito ay nasa website din natin, at marami na ring mga and even media na nagsasabi kung anong dapat gawin. Yes, sir. Sir, ngayon naman po, let's go to lighter note. Pag-usapan naman po natin yung personal life nyo since in focus po yung title ng segment na to. Yes, sir. Kamusta naman po kayo sa likod po ng trabaho nyo as ama and asawa? Well, I try to maximize my time with my family. Bago ako mag-asawa at bago kami magkaanak, sa trabaho namin, kailangan namin minsan weekend. So minsan linggo, nandun din ako sa opisina. Pero meron na kaming anak, nagsabi na, okay, as much as possible, weekends ay for them unless necessary na kailangan ako sa office. But definitely, for me, Sunday morning are importante because we go to church together. Sir, matagal na rin po kayo sa FIVOX. What really fascinates you about the field? Well, unang-una, ang amin talaga ay bilang geologist, maraming pwedeng puntahan na trabaho. But very few sa mga geologists ay pumapasok sa government agency. And importante na talagang maraming mga tao na magaling at ito ay parang advertisement ko na rin na pumasok sa government because the public needs people that can really help yung community. Ang isang interest na nakikita namin dito, nakakatulong kami sa ating kababayan at kahit hirap ang trabaho at kung ikukumpara naman sa ibang mga private organization, yung sweldo hindi naman ganong kataasan, nakikita namin yung interest ng ating kababayan na makipagtulungan at mag-participate sa mga activities ng FIVOX. At doon kami kumukuha ng inspiration. Kung ang mga taga-barangay, taga-coastal communities ay sumasama sa aming mga drills, earthquake drill, tsunami drill at iba pang mga information campaign, doon kami natutuwa. Sir, mandatory na yung mga ganyan drill sa mga opisina, di ba? It's recommended and that should, by management dapat nila decision, dapat maging regular na activity. Okay. Yes, sir. Sir, dahil alam niyo po lahat ng guidelines and preparedness pag may mga nangyayaring ganito, I'm just curious, do you make your own drill at home? Ang ginagawa po namin ay orientation. Kasi sa bawat bahay, iba-iba ang system, ano? So, ino-orient ko sila kung saan sila pepwesto kapag lumindol, anong gagawin kapag lumindol. Ino-orient kung saan magtatago, saan pepwesto. So, napaka-importante ma-orient ang mga kasama. So, parang, okay, kung ito yung nangyari, anong gagawin mo? Sir, di ba tinuturo nun, natatandaan ko pinag-aralan namin sa school, find a hard object tapos doon ka magtago. Yun pa rin pa ba yung best? Okay, Yes. tama yan. Sa lahat ng society, bawal ang under the table activity. Masama ang ibig sabihin nito. Pero pag sa lindol, pwede kang mag-under the table. Pero ang kailangan mong gawin ay hawakan yung mesa. Okay. Kasi kung yung mesa hindi hawakan, Hindi siya stable. mawawala yung mesa sa'yo. Maiiwan ka ng mesa. Kung walang mesa, doon ka sa matibay na bahagi ng building sa sulok, inside corner, may poste at Yung biga, mga- layuan yung matutumba at mahulog. Pero sir, hindi ka tatakbo sa labas ng Ay hindi, kalsada. patapusin muna yung lindol. After that, saka ka lumabas. Okay. Sir, marami na ring ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng mga social platforms para i-spread yung warnings or different information about, for example, in your case, volcano eruptions, tsunamis, and earthquakes. Sa FIVOX po, ano po yung mga ginagawa nating mga... Well, okay, nung una, kasi very immediate yung mga nangyayari. So, ang ginagawa namin, nag-i-issue kami ng information sa Office of Civil Defense and Media, naglalagay kami sa website, then sumusunod kami sa Twitter. So, sumunod na kami sa mga tweet na daan. And then, yung Twitter account namin nakakonekta sa Facebook. Okay. Yes. Pero hindi kami sumasagot sa Twitter kasi madalian, ano? But we will send all the info. Yun nga po yung pinagkaiba sa opisina nyo. Maari siyang pag-aralan pero hindi siya ganun kabilis i-predict. Yes, pagdating sa earthquake,
Apo. Mahirap yon sa ngayon. But we will try to study yung mga faults na posibleng gumalaw para makapag-predict din tayo ng malalaking posibleng lindol. Dito po sa Metro Manila, meron ding fault line na dumadaan, no? As the Philippines is part of the Pacific Ring of Fire. Dito po sa Manila, ano po yung mga areas na dapat talagang doble talaga ang pag-iingat na gawin? Well, ito yung kailangan nating makorek sa mga tao. Okay. I mean, ang mga tao fault finder by nature. Naghahanap tayo nung saan yung mga mahina o mali, right? So, pagdating sa earthquake, hinahanap nila yung kung nasaan yung mga active faults. Pero ang active fault ay kailangan lang hanapin, unang-una siyempre ito yung magde-generate ng earthquake, pero pangalawa at mas importante, huwag tayuan ang aktibong fault ng bahay o facility at layuan lang at magkaroon ng buffer zone at least 5 meters. Pero pagdating sa ganyan, ang mas malaking panganib ay sa malakas na pagyanig ng lupa or ground shaking. Mahina ang mga bahay at gusali, mas malawak ang maapektuhan. Please note na kahit 100 kilometers away from the center of the earthquake, pwedeng masira ang bahay kung mahina. So, ang titingnan dapat lahat ng mga tao, tingnan pa rin kung nasan aktibong fault, bawal magtayo, but then, tingnan yung mga iba pang panganib sa iba't ibang lugar. Yes, sir. Sir, tanong ko lang po, no, is there a possibility na mangyari yung tsunami na nangyari sa Japan dito sa Philippines? Yung nangyari sa Japan na tsunami na maximum of 30 meters, well, baka mahirap mangyari yun. Pero kung hindi mo naman kailangan 30 meters, mamamatay na yung tao eh. Ang kailangan mo lang ay mga 1 meter above, o 1 to 3 or 1 to 5 meters, delikado na sa buhay. May nangyari na sa atin na 9 meters. It occurred in 1976. Ito yung Moro Gulf earthquake and tsunami. So, maraming namatay doon, 6,000. So, yung ganun kalalaking tsunami more than 1 meter ay nangyari na in the past. So, dapat talaga, maliban sa lindol, paghandaan din ng tsunami. Lahat ng coastal communities dapat naghahanda. So kanina po, binanggit niyo yung tungkol sa disaster imagination. Can you tell us more about it? Ano ba yung disaster imagination? Well, ito baka naman matawa kayo pero seryoso. Sabi nung isang nabahang lugar, sabi ng isang taxi driver, ang pinapagandaan nilang baha ay ganito kataas. At nung dumating yung baha ay ganito din kataas pero lagpas na ng ulo. Ang ibig lang sabihin, hindi tama ang senaryo yung pinaghandaan. Yes. So disaster imagination is important. So kami sa FIVOX, gumawa kami ng software, ito yung Rapid Earthquake Damage Assessment System, na kung saan pwede mong isimulate ano yung potential intensity, magkaka-landslide ba, lalambot ba yung lupa, kung may tsunami, anong taas at gaano ka bilis, para mapaghandaan na nila yung tama. Kasi kung ang pagbabasehan lang natin ay akala, based on experience na ang ating lifetime ay very short, pero yung mga malalakas na lindol o bagyong malalaki, sometimes beyond our lifetime, mamamali ang ating paghanda. So disaster imagination can be aided by technology at ito yung isang ginagawa ng DOST. Sir, sana yung ganyang kaalaman ay mas mapadami pa sa ating mga kabataan. No, sir, dapat i-invite niyo po yung ating mga kabataan na nag-iisip pa lang ng kurso, papasok ng college kasi mukhang very fun Yeah. And very at interesting. Ang Okay. Saka na marami pa silang naroon kayo. malalaman na guidelines and Yeah. preparedness. At saka meron tayong impact, feeling na makakatulong ka sa marami. Okay, maraming salamat Maraming po sa inyong salamat shinare po, na sir. information sa amin. Yes. Director Renato Solidong Yes, thank you Jr. so much, sir.